Welcome back mga idol sa ating YouTube channel. Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Share ko lang po itong video na to para sa ating mga kababayan dyan na may mga malubhang karamdaman po. Ang content natin ngayon is tungkol dito sa alingatong, kung ano nga ba yung mga benepisyo niya. So itong ugat pala ng alingatong ay napakarami pong health benefits, napakarami pong mga malubhang karamdaman na kaya niya pong kontrolin, kaya niyang gamutin. Para sa mga kababayan natin dyan na nagkanda utang-utang na po, na naubos na po yung pera sa pagpapagamot at nakaubos na rin po ng iba't ibang klaseng synthetic na mga gamot, ba't ninyo subukan itong alingatong, itong ugat niya, alingatong miracle roots? So mayroon na po tayong naunang vlog tungkol dito sa herbal medicine na to, at marami na rin po kayong mapapanood sa YouTube, mga patunay lang po na marami pong nagamot na o nakasubok na, nakaranas na po na talagang nakakagamot nga itong ugat ng alingatong. So itong alingatong guys, sa mga hindi nakakaalam, usually tumutubo po ito sa tabing ilog, sa tuktok ng bundok. Madali lang pong mahanap sa ating bansa kasi sa mga kabundukan natin marami po talaga itong alingatong. So ayan, dito tayo ngayon sa gitna ng kabundukan. So malayo po tayo sa bayan. So iniwan natin yung motor natin dyan sa baba. Tapos naglakad ako ng mga 20 minutes siguro kasi medyo malayo rin yung pinag-iwanan natin ng motor natin. So bago tayo kukuha ng mga ugat ng alingatong, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, naway makapag-subscribe po kayo at always click yung notification bell para always updated po kayo sa ating mga content, iba't ibang content na i-upload. So bali yan po yung kahoy ng alingatong doon po sa kabila. Yan, hindi po yung itong nasa harapan natin. Yan, napakalaki po guys. Yan yung mga dahon nya. So napakalaking alingatong guys. So aabot siya guys ng mga 30 meters yung taas nya, saka yung maugat. So hindi siya po mailalim guys. Naka-expose po dito sa ibabaw ng lupa yung mga iba't ibang ugat niya guys, yung mga madaling kunin. So katulad nito, ito. So kanina tinik ko po siya guys, kung ito nga po yung red alingatong, legit po na red. Yan, kita nyo po sa gilid-gilid niya guys is kulay pula. Yan. So bali meron po tayong dalawang klase ng alingatong. Meron po yung kulay puti at ito naman po yung red alingatong. So base po sa mga naka-experience at sa mga nakasubok na, so mas maganda raw po itong red alingatong. Yan. So pero para sa akin, so parehas naman sila guys. So yun nga lang, kapag naglaga ka ng ugat nila, halimbawa itong pula, mas matingkad po yung pagkapula nito guys kapag nilaga mo. Yung puti mas malabnaw. So para sa akin, mas effective po siguro itong red alingatong kaysa yung white alingatong. So yan, so madali lang po tayo ng pagkuha ng alingatong kasi marami nga naka-expose na mga ugat. So, ugat pa ng alingatong to. Yan. So nandun po yung pinakapuno niya, hindi po ito. Yun, dun sa taas. So tara, puntaan natin. Yan po yung puno niya. So almost 30 meters yung taas niya. So kuha tayo ng ugat niya guys. So doon muna tayo mag-umpisa. So dito tayo kukuha ng ugat niya. Saka pagkuha ng ugat niya guys, kapag pinutol mo dito, uusbong dito yung dahon niya guys. Kaya hindi po siya, hindi madaling mamatay itong alingatong guys. Kahit ilang beses mo pang kunan ng ugat niya guys, kasi may uusbong na dahon dito kapag naputol dito. Halimbawa naputol dyan, yung naiwan na hindi mo nakuha doon, basta nakatanim lang sa lupa, may tutubo ulit dyan. Ano, red. So ito, ang haba. Halimbawa to guys, hindi natin makuha kasi bumaon sa ilalim, may tutubo na naman dito. So panibagong puno na naman ng alingatong yan. So ito ulit.
So kung gusto nyong malaman kung ano yung mga health benefits ng alingatong, so marami pong karamdaman ng Pilipino ang nagagamot po ng alingatong. So number 1 dyan yung hypertension o high blood. Yan, yung mga may diabetes, yung mga nagda-dialysis na, eto napakabisa po nito guys. Saka yung may mga kidney problem, yan, may bato sa kanilang kidney, effective po to guys. So may mga kaibigan po tayo na makapagpatunay niyan guys, na nailabas nila yung mga bato sa kanilang kidney. Tsaka yung mga diabetic na babayan natin dyan, mga kakilala natin dyan, tapos gumamit po sila ng ganito, alingatong miracle roots, bumaba po yung kanilang blood sugar. So may mga umuorder din po sa atin, mga 5 kilo ganyan yung in-order nila. So kahit papaano nakakatulong din po sa kanilang mga karamdaman, at isa rin po sila sa mga makapagpapatunay na talaga pong legit po itong alingatong na nakakagamot po sa iba't ibang uri ng karamdaman. So hindi na po natin mai-share lahat ng mga iba't ibang karamdaman na nagakayang gamutin ng alingatong. Check nyo po na lang kay Google. Ang haba hanggang dun sa baba. So itong mga hindi natin nakuha, babalikan na naman natin sa ibang araw. So para mas madaling ilagay sa bag, puputulin natin ng tig-1 dangkal. So ayan, legit na red alingatong guys, oh. Yan, oh. Kasi yung puti guys, wala pong kulay pula dito sa palibot ng kanyang balat, as in puti lang po siya, tapos kulay green dito. Yan, so yan po yung red alingatong guys. Yan. Gusto ko lang pong i-share po itong video na to regarding po sa herbal medicine na to, alingatong. Check nyo po sa YouTube, marami na rin po yung nag-share po ng mga kanilang content o regarding po sa alingatong miracle roots, at marami na rin po yung nakapagpatunay po ating mga kababayang Pilipino na may mga malubhang karamdaman. So kung may malapit na pwedeng pagkunan sa inyong lugar ng ganito, ba't di nyo subukan? So kung paano siya i-prepare is napakadali lang po guys. So halimbawa ito, pinutol ko ng 1 dangkal, puputulin nyo pa dito sa gitna guys, tapos hatiin po natin, chachap-chap po natin siya ng maliliit. So ganito po, ganyan po kaliliit, tapos ilalaga po natin ng 10 to 15 minutes. Yung na-chap-chap po na ganito na 1/4 kilo, maglalagay ka ng tubig na 1.5 liter. Yan, hindi lang po 1/4 kilo, pwedeng kahit kalahating kilo ganyan. Tapos yung ilalagay mo na tubig is 1 litro ganyan, pwede, mas maganda pa, mas mabisa po. Ayan, pero usually yung mga mararamdaman mo kapag nag-take ka nito is normal lang naman guys, healing crisis ika nga nila. So may mga ibang content creator na mas maganda po yung kanilang paliwanag regarding po sa alingatong miracle roots, so mas maintindihan nyo ng maigi. So usually sa mga kakaedad na, nandyan yung constipation, yung pagtaas ng blood pressure, yung nanghihina, saka napakaganda rin itong pang detox o paglinis sa ating mga
laman loob sa tiyan. Yan. So yung mga constipated yan, mahirap magbawas. Ito, ganda. Magiging normal yung pakiramdam guys. At saka pag may high blood pressure ka, magiging normal yung pressure ng dugo mo. Saka yung gaya na sinabi ko kanina, yung mga diabetic, yung mga nagda-dialysis, marami nang nag-take ng ganito na bumaba yung kanilang mga sugar level. Yung mga may UTI, yan, napakaganda po ito guys. May mga masakit dito sa likod, yan, mahirap sa pag-ihi, yan, the best yan guys. Saka isa po ako sa magpapatunay na napaka-legit nito. Maraming mga dalubhasa, manggagamot, mga doktor na hindi po naniniwala ng herbal medicine. So marami na ngayong naglalabasan na iba't ibang uri ng sakit. So nandito lang pala sa ating kapaligiran yung gamot. So tayo lang yung bahalang magtuklas, kasi mga iba't ibang uri ng sakit na naglabasan na ngayon, hindi natin alam na nasa palibot pala natin yung gamot. Ang problema lang sa atin, tamad lang kasi yung Pilipino na, halimbawa itong preparasyon nito guys, yung mga iba tinatamad mag-prepare kung gaano i-prepare ito. So alisin po natin yung ganun kung gusto nating uminhawa yung ating karamdaman laban sa mga iba't ibang uri ng sakit na pumapasok ngayon. Gustong umorder dyan, hanap ko kayo sa Facebook. Marami naman pong mga Facebook page ng mga legit po na seller ng ganito, Kalingatong Miracle Roots. Saka marami na rin pong mga Kalingatong herbal capsule na mabibili po sa mga pangunahing butika. So mas gusto ko po itong press kasi guys, kaysa yung capsule. Yun nga, pag capsule na process yung hindi natin alam kung nga ba o ano. So, gusto nating makasiguro, press na lang. Yan, chop mo lang siya ng maliliit, dalaga. Yan, so matatansya mo naman kung gaano karami yung tubig. Kung kahit hindi mo sundan yung sinabi ko na 1/4 kilo tapos 1.5 litro, kahit hindi mo sundan yun guys, matatansya mo naman kung gaano karami yung tubig na ilalagay mo. Yan. So halimbawa kung naglagay ka ng 1.5 litro, hindi mo naman maiinom yun sa isang araw. So pwede mo siyang ilagay sa ref. Yan, para hindi siya masira, para kinabukasan iinom ka ulit. Kung gusto mong i-take ng malamig, wala nang problema, okay lang. Kung gusto mo naman siyang i-take ng mainit, mainit mo lang. Yan, so ganun lang guys, napakadali. So ilalagay na natin sa plastic, ilalagay na natin dito sa dala nating plastic bag para uwi na tayo. Tingnan nyo naman guys, ang lalaki ng punong kahoy. Ano, bali boundary na po ito ng Benguet at Pangasinan. Yan, napakalaking puno. So yung kuha natin guys, parang hindi na kakasya sa bag natin. So direkta na natin dito sa bag. Mukhang hindi siya kasya. Mukhang hindi kakasya dito sa ating bag. Pwede rin kung di natin makarga lahat. Itong mga iba na hindi makarga, itatalin na lang natin sa likod ng ating motor. So tara na sa ating pinag-iwanan ng ating motor. So bali yan po yung unang puno ng alingatong na pinagkunan natin. Ano, may mga tumubo na sa kanyang ugat na naputol. Yan.
Yan, so kahit papano sa mga hindi nakakalam ng ganitong gamot o herbal medicine, nakapag-share po tayo ng kunti na makakatulong po sa inyong malubhang karamdaman. Yan. So rainy seasons ngayon, pero maganda po yung timpo niya guys, maliwalas yung panahon. So dito na po tayo sa kalsada. Ito guys yung puting alingatong. May alingatong po dito guys sa gilid mismo ng kalsada, pero ito po yung white alingatong. Saka pag ganitong rainy season siya, ito namumunga na po. Ano, kulay puti yung bunga niya. So kinakain po ito ng alimukon. Yan. Okay. So ito po yung motor natin. Nako, nainitan na pala. Yan. So ano, putik-putik yung dinaran natin kanina. So ito, hindi po natin nalagay sa bag lahat. So itatali na natin dito sa likod ng ating motor. Bukit ng pala tayo ng goma. Okay, so natali na natin. So ang init na guys. So yan po, lingatong po ang mga yan, oh. Saka dito, oh, yan, lingatong pero kulay puti. Halos kulay puti yung nandito. Dalawa lang kahoy ng alingatong na pula yung nakita natin. So yan natin kinuha sa bandang itaas. 20 minutes po nating nilakad paakyat po. Yan, so napakalayo na guys yung pagkukunan ng ugat ng alingatong. At siya nga pala, madagdag ko para sa mga hindi nakakaalam sa alingatong. So hanggat maaari, kapag nanguha po kayo ng ugat ng alingatong, iwasan nyo pong mahawakan o masagi yung dahon niya, kasi hindi po natin ma-explain kung gaano kakate. Naghalo po yung burning sensation na mararamdaman at saka sobrang kate. So aabot po yan ng 1 week, minsan aabot pa ng 1 buwan bago matanggal yung kate niya guys. So hanggat maaari, iwasan nyo pong masagi o mahawakan. Basta iwasan po nating dumampi sa ating balat yung dahon ng alingatong. Yan, so dito lang po sa gilid ng daan. Yan. So yung mga kasama natin nagmumotor o yung mga sasakyang dumadaan dito, kapag nakalabas yung kamay ng sakto, dito lang sa gilid ng kalsada, masasagi yan. So ayan po, alingatong ulit. So nagkalat dito yung mga alingatong guys, pero kulay puti nga lang yung mga to. Okay, so maraming salamat sa mga nanatili sa ating YouTube channel. So ito, nakapagpapawis rin tayo, nakapag trail tayo. So hindi naman trail yung dinahanan natin guys, kasi simentado siya. So may mga portion na simentado, may mga portion din na hindi. So sakto lang yung dinala natin na motor na dirt bike. Maraming salamat sa mga supporters po natin dyan, sa mga subscriber po natin. So walang sawang panonood. So ito nga yung content natin araw na to. So kahit papano, may bahagi rin natin ang health benefits ng alingatong. Ayan. So sa mga hindi natin nabanggit, sa mga nakakaalam yung mga iba pang benepisyo nito, so comment nyo lang sa comment section para mabasa rin po ng ating mga kababayan. So dagdag kaalaman po para sa mga viewers po rin natin na hindi nakakaalam regarding po sa alingatong. So ayan, thanks and God bless.